Grace. Ate Jana. Ay.
Panginoon, ang aming Sunday celebration, Panginoon. Sa pangunguna po ng aming Pastor Elio Nacion sa kanyang pagsasalita ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos, na patuloy sa paggamit mo sa aming Pastor, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos, na patuloy kami, Panginoon, pinakakain ng iyong mga salita, Panginoon, through Him, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming kakainin na iyong mga salita ng mga ganito, sapagkat ang sabi mo, Panginoon, man shall not live by bread alone, but in your words, O God, Lord. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay pagkain ng aming kaluluwa. At Lord, salamat, O Diyos, sa umaga nito, sa aming kakainin na iyong mga salita, na ito'y magbibigay kalakasan sa amin, Panginoon, magbibigay ng panibagong strength, magbibigay ng panibagong pag-asa, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang tanging daan. You are the way, the truth, and the life. At alam namin, Panginoon, na dadalhin mo kami, O Diyos, sa landas namin na tahakin tungo sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Let's pray sa lahat, Panginoon, at appear sa pulpit na ito, Panginoon. The worship team, Panginoon, the song leader, Panginoon, Lord God, the driver, Panginoon, ang gamit, Panginoon, sa lahat, Panginoon, Lord God, ang video team, Panginoon, O God, Lord, ikaw, O Diyos, na siya maghipo sa bawat kamay, Panginoon, na gagamitin mo sa umaga nito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Give them, Lord, the double portion of your anointing, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, na aming gagawin ay para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos noong ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Panginoon, ni Isaac at ni Jacob. Kaya po, sa umaga nito, O Diyos, ang lahat ng papuri at lahat ng pagsamba ay aming pong itinataas sa iyo, aming pong binibigay sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming makabulit pag-aawitan. Lord, receive our worship, O God, Lord. Receive our adoration, Panginoon, Lord God. Tanggapin mo, O Diyos, na aming kalabahan sa umaga nito, Panginoon, Lord. Let us, O God, Lord, hallelujah. Saturate this place, Panginoon, na lahat, Panginoon, Lord God, ay marunong umari, Panginoon. Marunong magsamba sa iyo, Panginoon. Sa Espiritu at Katutuhan, Panginoon. Ang lahat, katawan, Panginoon, sa umaga ito, Diyos. Marunong, Panginoon, sumayaw sa iyo. Marunong kumanta kami sa iyo. Sa ikaw, Panginoon, itakaan sa umaga ito, Diyos, Lord. Maraming salamat. Bless us, O God, Lord. Bless the congregation, Panginoon. Bless us, O God, Lord, sa umaga ito. Ayaw na, pabulit ka sa salamat. Sa matalis na pangalan ni Christ namin, Diyos, Ama. Amen and amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nagtiwala po ako sa Diyos ay mabuti mo ang mga ng mga kalay. Kaya kung mabuti mo ng Diyos, sa buhay tinan mo yung gagawin mo na nakangiti pa yan. Yan. Diyan mo po makikita. Diyan mo po makikita na ang Diyos ay nananangan sa bawat isa. Amen po ba? Diyan po nakikita na kahit hindi magkaroon tayo sa sabi. Amen. Pero nakikita na rin po paano tayo masaya. Amen. Mapupuwi sa Kanya. Diyan mo ako rin yung sabi mo na ay sinaya. Amen. Hallelujah. Ito, malayang tayo magkakabayan. Pwede po tayo dito. Magkita naman po ito. Pwede po tayo magkakabayan.
Sige po, i-edit na natin yung ating mga sarili. Bakit yung harap? Walang nakaupo. Pakipalitan mo ng battery ito. Sarap pa po yung battery. Battery. Okay, tayo na yung manalangin. Salamat po aming Ama sa kanyang bayan at nagkaroon mo sa amin. Nang kayo po ay sumaamin, kami po ay nagtagumpay na. Sapagkat sinabi ng lingkod sa Dan Pablo, we are more than conquerors through you, Lord God, who love us. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo naming Diyos na nasa langit ang nag-substitute. Sa halip na kami ay matarusahan kayo pang umako dito. At sa inyong pagkabuhay na maguli, Panginoon Diyos, kayo po ay nagtagumpay at ang lahat ng mga nananalig sa inyo ay nagtatagumpay na. Kaya po, dalangin po namin upang ang tagumpay na nasa amin ay masustain dito. Tulungan niyo po kaming mamuhay na sumusunod sa inyong mga salita. Mamuhay sa inyong kalooban upang sa gayon namin Ama, kami po ay inyong kalutan at pagpapalain. Salamat po aming Diyos at sa sandaling ito, binigulkam po namin ang inyong presensya. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Ay po sa iyo, binigulkam natin ang presensya mo. Yes, Father, we give you glory. Lord, we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Our Lord, we praise. Our Lord, we worship. Nakakatawa po kayo pangalan. Wala papurihan, sampay, pagkikuran. Sa Diyos ni Abraham, sa anak niya po. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng may mga hindihan ay magpuri sa iyo. Ang lahat na iyong hindihan ay magbigay sa iyo. Nagpapala ng parawalatian. Kapagkat sa iyo na rin Diyos, na siyang ay ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at iyong kalapaglaban na aming pagsama. Hallelujah. Dahil sa araw nito, sa iyo ang lahat ng pagpuri, at ang salamat, karangalan, parawalatian ng ating Diyos na langit. And the night of the lifetime, to you belongs the glory of God and the Amen. Amen and amen. Ang topic ngayon ay pinapagatan believers victory in Christ. Ang text mo natin ay sa 1 John 5:1-5. Pag-usahin po natin. Ang sino mang sumampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos.
At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. Amen po ba? At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito po ang unang-unang preaching ni Paul. Nung si Pablo ay na-convert from Judaism to Christianity, yung unang-unang preaching ni Paul ay ito po, that Jesus Christ is the Son of God. Ito yung kanyang unang preaching. Bakit malaga yung declaration na yun? Kasi maraming mga religion sa ating panahon, hindi naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Ang ilan, si Jesus Christ sa kanila ay maliit lang. Ang ilan, si Jesus ay mensahero o tao lamang. Pero maliwanag naman na sinasabi ng Biblia na si Jesus Christ ay Diyos sapagkat siya ay anak ng Diyos. So the message emphasizes that true faith in Jesus leads to a transformed life characterized by love and obedience, resulting in a victory over the world's challenges through Christ's power. So take natin ang world na ang ating pagiging mananampalataya ay characterized by love and obedience. So number one, the source of victory. So the source of victory is believing in Jesus. Ang sino mang sumampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. So, sino ang mga mananampalataya? The one who believes that Jesus is the Christ. Okay, iyan natin yung word na Christ. Yung word na Christ, ang tawag po sa kanya ay the Anointed One. So, ang word po na Christ ay isang kinasihan ng Diyos. Kaya, ganyan mapapansin mga kapatid, dapat ang tawag kay Jesus Christ ay Christ Jesus. Bakit? Christ as God, Jesus as man. So si Jesus Christ mayroong dalawang nature. Siya ay God, siya ay man. So sa pagiging God niya, ang tawag sa kanya ay Christ. So dapat Christ, Jesus, God, man. So this belief results in being born of God or reborn in His family. Okay, dito po natin nakita yung John chapter 3, yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ang pagiging born again ay born again in the spirit. Nung tayo ay tumanggap kay Jesus, nung tayo ay nampalataya kay Jesus, tayo ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos. So, ang pagiging anak ay may proseso. Physically, ang babae ay nagbubuntis ng siyam na, o isipin mo na yung lalaki at babae, tapos magbubuntis ng siyam na buwan. At pagkatapos, iluluwal. Pagluwal ng bata, siya ay naka-enter na sa world. Doon pa lang sa maka-enter sa world. Ngayon, sa atin, ganito.
Ang process para tayo ka-enter sa kingdom ni Lord, ganito. Na-encounter mo si Jesus Christ sa magitan ng pangangaral, o na-encounter mo siya sa magitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, na-encounter mo siya sa magitan ng taong nagsishare sa iyo ng Word of God, sa magitan ng kanyang mga salita, at doon, kilala mo siya, tinanggap mo siya. Ang ibig sabihin, nung tinanggap mo si Jesus Christ, hindi lang tinanggap mo si Jesus as a person, but tinanggap mo ang kanyang salita. Ano? At pagkatapos, doon gaganap yung iyong faith, pananampalataya. So, kapag nagkaroon ka na ng pananampalataya kay Jesus Christ as your Lord, your Savior, doon ka na ipinanganak sa pamilya o sa kaharian ng Diyos. Yan po ang process ng spiritual birth. So what this belief accomplishes? Paano ma-accomplish ang paniniwalang ito? It signifies a spiritual new birth. Not a human effort. Hindi ko po nalagay yung text nito. Pwede bang pakisingit yung text nito dyan? Sa John chapter 1 verse 13. It signifies a spiritual new birth, not a human effort. So ito, yung ating pagkapanganak sa pamilya ng Diyos, yung ating pagkapanganak sa kaharian ng Diyos, hindi ito kagagawa ng tao, kundi kagagawa ng Diyos. Sa madaling salita, sa ating pagiging Christian, ang Diyos lahat ang may kagagawa. Wala po tayong nagagawa. So lahat ng natanggap nating grasya o biyaya ng kaligtasan, ang lahat ng ito ay kagagawa ng Diyos. Hindi galing sa atin. So ang lahat ng mga kabilang na sa pamilya ng Diyos na nandito ay magsabing Amen. Ay na. Basahin mo na. 1, 2, 3, basa. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasinang o dahil sa kagustuhan ng tao, hindi dahil sa kalooban ng Diyos. Tignan nyo. Okay. Gawin natin personal. Naging anak ako ng Diyos. 1, 2, 3. Naging anak ako ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasinang o dahil sa kagustuhan ng tao, hindi dahil sa kalooban ng Diyos. So, sino ang may gagawa? Ang tao ang Diyos. Kaya mga kapatid, wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating pagiging mananampalataya. Kasi ang lahat na gumagawa, hindi tayo, kundi ang ating Diyos. Pakibalik mo doon. So, it signifies a spiritual new birth, not a human effort. It connects believers to God's spiritual paternity and his shared faith. Ano? Ayaw nang bumaba, na-stuck up. So number 2. Ano yung number 1? The source of victory. Number 2, the expression of a believer's life. Ang sino mang sumampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. So, minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Tanong ko po sa inyo, mahirap bang sundin ang salita ng Diyos? Hindi. Ha? Mahirap ba? Taas ang kamay na masabing mahirap sundin ang salita ng Diyos. Ito, ang utos ng Panginoon ay ganito.
ipanalangin mo yung umuusig sa iyo. Kaya mo bang ipanalangin yung mga taong umuusig sa iyo? Kaya? Ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Kaya mo bang mahalin yung iyong enemy? Halimbawa, sinismis ka. Tapos, ano gagawin? Lord, pagpalaan niyo po ang nagsismis sa akin. Panginoon. Okay, ang sabi ng Biblia, love your enemy. Lord, pagpalaan niyo po ang kaaway ko. Panginoon. Hindi ba? Karaniwan sa ating sarili lang ha? Sa ating nature bilang isang tao, Lord, mamatay na sana yung kaaway ko. Panginoon. Hindi ba gano'n? Kaya ang utos ng Panginoon mahirap. Yan ang tanong. Sino ang makakasunod dito? Una, ang mga makakasunod dito ay ang anak ng Diyos. Ang makakasunod dito ay ang nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi mo kaya. Yan. Kapag namahal mo yung taong umusig sa iyo, kapag minahal mo yung umaway sa iyo, tiyak, hindi ikaw yun, kundi si Kristo na ang nagbubuhay sa iyo. At ang tawag na sa iyo, totoo ka ng Kristiyano. Bakit? Kasi si Kristo na ang magawa sa buhay mo, hindi na ikaw. Kasi pag ikaw, hindi mo kaya mahalin yung away mo, hindi mo kaya ipanalangin yung umusig sa iyo. Tama ba? So kapag nagawa mo yun, tunay na ikaw ay Christian. At si Christ ang nabubuhay sa iyo. So love for God and His children. Pag natukoy His children, yung mga anak ng Diyos. Okay. Ang utos, doon sa mga anak ng Diyos, love mo mga ako. Ang pattern, as I have loved you. Itaas ang kamay o mag-amen ang lahat ng nagmamahal sa Diyos. Amen. Mag-amen ang lahat ng nagmamahal sa kanyang kapatid sa Panginoon. Amen. Alright. So, ang sino mang sumampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umibig sa Ama ay umibig din sa kanyang anak. So, sino ba yung kanyang anak? Yung tayo ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. So, those who are born of God demonstrate their love for the Father by loving the children He has begotten. Ang word na bigatin ay ipinanganak. Tayo ay pinanganak sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So the evidence of love. Ano yung evidence of love? Obedience. Kaya madalas kung inalimbawa na kapag mahal mo ang magulang mo, sinusunod mo. Amin ba mga anak? Kasi ang isang katunayan na mahal mo ang magulang mo, sinusunod mo. Tama ba? Ganun din, ang katibayan na mahal mo ang Diyos, sumusunod ka sa kanyang salita. O mag-amen dito ang lahat ng mga anak na masunurin sa kanyang magulang. Mag-amen. Naku po. Ulitin ko, mag-amen ang mga anak na masunurin sa kanyang magulang. Nakbaya-iya ang nag-amen ninyo. Ha? Ngayon, inuutos ba itong sumunod sa magulang? Sa magulang may dalawang utos, honor and obey. Pag sinunod mo ang magulang mo, ano ang promise? Ahaba ang iyong? E paano hindi? Kaya maraming mga kabataang maaga pa lang, patay na. Bakit? Suwail sa magulang. So sino sa inyo gusto dito mga anak na gustong pumananay? Taas ang kamay, ano ba ito?
So kung ayaw natin kumanaw ng maaga, anong gagawin natin? Sumunod sa magulang kahit mahirap. Di ba? Kasi yung mga anak, pag inutusan mo, lalo na kung ayaw nila, talagang gano'n yan. Ako na lang lagi. Mga ganyan, di ba? Tapos yung paghugas ng plato, nakugas ng plato. Ay, si Hana wala namang ginagawa yan. Bakit ako sa pinira? Si Hana wala namang ginagawa. Bakit ako na lang lagi? Yan po mga kapatid. Kaya ang katunayan, pakibayan ng mahal natin ang Diyos ay sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? So loving God is shown by keeping His commandments. Sumusunod sa kanyang mga utos. So His commandments are not a burden, but a joyful expression of love and obedience. Kapag tayo ay sumusunod sa magulang natin, na para bang kontra sa atin, ano ang ating reaksyon? Tingnan mo yung mga anak na inutusan ng magulang, tapos ayaw nila. Ano ang itsura ng mukha nila? Ano itsura? Maganda. Nakabusa mo. Ito ganito. Kung ako sa inyo mga magulang, kapag nakita nyo yung inyong anak na nakabusa mo, ano po? Sabihin nyo lang, anak, huwag mo lang gawin yung pinapagawa ko sa iyo. Bakit? Kasi ayaw mong sumunod ka na ganyan ang mukha mo. Ang ibig sabihin noon, ayaw mo sa inuutos ko sa iyo. Pero, alam nyo, maganda yung sumusod ka sa utos ng magulang mo na meron kang kasiyahan. Sinusunod mo ang magulang mo kasi mahal mo siya. At dahil doon, masaya kang sundin ang kanyang mga utos. Ano ba? Ganon din kay Lord. Ang utos ni Lord ay hindi pabigat. Bakit kinain mo? Lahat ng mga utos ng Panginoon, merong kaakibat na pangako. Anong sabi niya sa John 15:16? Ano na lang natin, John 15:7. Kung kayo ay manatili sa akin, anong salita? Kung ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong ibibigay sa inyo. Tapos, sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon. Ako ang pumili sa inyo. Kaya kayo pinili para magbunga. At ang inyong bunga ay manatili. At kung inyong bunga ay manatili, hingin nyo sa Ama, ano mang ibigin nyo, lahat ng hingin nyo sa Ama, ano mang ibigin nyo, ibibigay ko sa inyo. So mayroong promise, may pangako. So ang utos ng Panginoon, hindi sila bibigay utos na walang promise. Ang sabi ng Panginoon, kumayo kayo at mag-disciple. Ano ang kanyang promise? Ako'y isa sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Yan ang kanyang promise. Tapos, ano ang utos ng Panginoon sa Matthew 11:28? Come to me. Utos yan. Bakit? Kung ikaw ay problemado, kung ikaw ay nagugulumihanan, kung ikaw ay mayroong uncertainty sa buhay mo, kung ikaw ay may mabigat na dalangin sa buhay, kung ikaw ay mayroong mabigat na pasanin sa buhay, isa lang ang solusyon. Sabi ng Panginoon, come to me. Matthew 11:28. Bakit? Nasa akin ang kapayapaan at kapahingahan. Makakasumpong ka ng kapanatagan at kapayapaan. Bibigyan kita ng kapahingahan, kaluluwa mo at ng emosyon at ng isipan at ng katawan mo. Kung ang utos, come to me. Ano ang promise? I will give you rest. So ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng utos. Walang pangako. Lahat ng utos ng Panginoon ay may pangako. Kaya kapag tayo ay inutusan, yes, Lord! Ano mo?
Hindi burden, but a joyful expression of love and obedience. Bakit? Yes, Lord. Yes, bakit? Kapag sumunod ako kay Lord, tiyak pagpapalain niya ako. Amin po ba? Walang pagpapala sa walang utos. Kung walang utos, walang pagsunod. At kung walang pagsunod, walang pagpapala. Hindi po ba? Kaya ano ko sa inyo, may utos o wala? Number 3, the means of victory. Ano ang means of victory? Faith, yung ating pananampalataya. Okay. Yung ating pananalig sa Panginoon, yan ang nagdadala sa atin sa pagtatagumpay sa buhay nito. Ito mga kapatid, naniniwala ba kayo na nung tinanggap nyo, pinanaligan nyo si Jesus Christ, kayo ay matagumpay na? Amen. Then, paano masustain yung victory na yun? Paano masustain? Sa pagitan ng ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng faith? Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, ang taong may pananampalataya, laging may pag-asa. Ang taong may pananampalataya, nakatingin siya sa panghinaharap, hindi sa nakaraan at pangkasalukuyan. Ang taong may pag-asa ay may pananampalataya. Ang taong may pananampalataya ay may pag-asa sa buhay. Bakit? Kasi ang taong may faith, yun ang taong laging nakakonect sa source, nakakonect kay Lord. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, pagtatagumpayan niya ito sa magitan pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So, ano ba sinasabi itong nagtatagumpay laban sa mundo? Ano ba ang meron dito sa mundo? Halimbawa, no? Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa mga nangyari ngayon. Yung korupsyon na nangyari sa atin, matagal na yan. Matagal na yan. Noong pang nakaraang mga, siguro nung unang naging, ano pa ito yung ating bansa, unang naging republic, matagal na yan. Yung sistema, ang tagal na yan. Halimbawa, kung ikaw ay papasok bilang chief ng PNP o AFP, merong tinatawag na pasalubong. So, meron pang tatanggapin. Pera. Pasalubong yun. Kapag nag-retire ka na, merong ano? Merong pabakong. Pera naman. System nila yun. Okay. Sa DPWH, system na yun. Halimbawa, kung ang proponent ay isang congressman, ang ibig sabihin ng proponent, siya yung may project. At dahil sa siya ay may project, siya ay may hawak na pondo. Ano po? At sinabi ng congressman sa DPWH, may project ako. Ang project ko ay magtatayo ako ng isang multi-purpose. Ayan. So, ibibigay ko sa iyo, bibigyan kita ng 100 million. So, automatic. Doon sa proponent, o sa congressman, meron na siyang pagtulagay natin kasi dati, hindi halata kasi maliit lang. Dati siguro 5% lang, 10%, 15%, ngayon po, 25%. So 25% ng 100 million para sa proponent o sa congressman. At pagkatapos ano pa? Yung 10% halimbawa doon sa paglagay na natin, doon sa district engineer. Plus 10% doon sa contractor. At marami pang mga percent yan. So sa kalakaran ng DPWH, system na yan. Yan. System ng mundo yan. Yan ang kalakaran ng mundo. May mga lagay-lagay. May mga padulas. System na yan. Hindi na yan maaalis. Bakit? Kasi kalakaran na nila yan. Minsan meron tayong kapatid na si Brother Peter. Pumasok siya sa isang company, ano po, may sistema sila doon. Kaya lang,
Kinain siya ng sistema. Bakit? Kasi pag pumasok ka, obligadong tatanggap ka. Kaya mga kapatid, sistema na yan, yan ang dapat mapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos. Ano yun? Yung sistema sa mundong ito na labag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, isa pang halimbawa, sa mga private school, meron din ano dyan, meron din mga anomalya dyan. Yung kilala kong teacher, sa isang school dyan sa may bandang Balagon, ang pangalan ng school ay pangalan ng Westminster School. Ang may-ari ay Chinese na Christian. Ang mga estudyante, of course, mga Chinese. Eto, kapag may bagsak yung anak, kausapin yung teacher, lalo na pag-final na, aalokin yung teacher. Halimbawa, ano bang sasakyan ang gusto mo? Ha? Huwag yan. Sobra namang malaki yan. Yung may payo. Sabi ng isang businessman na Chinese, gusto mo ba ng motor? Doon mo sa motor. Sabi ng teacher, tricycle. Ay po. Fortuner. Ayoko po. Mga Fortuner. So yun. Ngayon, kung ayaw na ganyan, pera ibibigay. Ipasa mo lang yung anak ko. Ngayon, yung isang teacher na taga Santa Rosa na nagtuturo doon, hindi niya masumbong-sumbong sa may-ari ng school. Kasi siya po ang pag-initan. So, ang ginawa na lang niya, nag-resign siya. Bakit? Hindi niya ma-attend yung ganong klase kalakaran. Sistema yun. Imagine mo, private school yun. So, sa lahat ng mga, kahit na sa public school, meron din yan anomalya. So, lahat, sa mga pabrika, sa mga company, lahat, hindi lang sa government, lahat sa mga private na pagawa, lahat yan, may corruption dyan. Bakit? Sistema ng mundo yan. Kaya mga kapatid, ang ating panalangin ng ating maging president ay Christian. Ang ating vice president ay Christian. Ang mga cabinet secretaries ay Christian. Ang mga senador ay Christian. Ang mga congressman ay Christian. Ang mga gobernador ay Christian. Ang mga mayor ay Christian. Ang mga barangay chairman ay Christian. Bakit? Kasi kapag ang namumuno sa ating bansa ay mga taong may takot sa Diyos, yung sistema na yan, tanggal yan. Hindi kayang tanggalin kasi ng isang hambala ng palataya. Sa loob ng gobyerno, ikaw mo maging isang Christian, hindi mo kayang tipurin yung sistema na yan. Kaya, sa mundong ito, hindi lang pera kundi may politika. Sa church, meron din politika. Ano ba? Meron din. Dito, walang politika. Ano ba yun? Kaya mga kapatid, kung ating mapapansin, ang mundong ito, pasama na ng pasama. Hindi na makapamigil. Bakit? Pasama na ng pasama. Kaya sabi ng Biblia, redeeming the time for the days are evil. Samantalay natin ang pagkataong gumawa ng mabuti. Bakit? Sa buhay ang panahon ito ay ubod ng masama ang mga tao. Kaya, sino ang gagamitin ng Panginoon para mabago ang Pilipinas? Sino? Sino? Kapag pag nakaupo si Sara, kapag nakaupo yung mga politician natin gusto, mabago ang Pilipinas. So, ang pwedeng makapagbabago sa ating bayan, ang mga anak ng Diyos na naninindigan, sumusunod sa kanyang mga salita. Amen. Nang sinabi ng Panginoon, go and make disciples.
Mag-evangelize kayo, mag-share kayo ng Word of God, mag-akay kayo ng mga tao, papunta kay Lord. Bakit? Kapag yung taong yun ay pinagharian ni Lord, ang puso niyan, bago na. At hindi na yung kayang ibagin, hindi na yung kayang gubuin ng sistema ng korupsyon sa mundo. Ito bakit? Nandun na si Jesus Christ. Kaya, kapag nakapag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon, isang tao sa Panginoon, naging kasama ka na, naging kabahagi ka na sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Hindi mababago ang bayan ito hanggang hindi pagharian ni Kristo ang puso ng mga tao. Amen po ba? So, sinong gagawa noon? Tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo may training. Bakit? Tinitrain tayo para darating ang panahon, tayo ay susugod sa labanan. So, conquering the world. Paano ba natin mag-conquer ang world? Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Ang maniniwala nito ay magsabing Amen. Tingnan ninyo, kapag ikaw ay kagawad, halimbawa, kagawad ka sa barangay, so mayroong sesyon ang makagawad, may inuman dyan. Wala dito si Glenda, no? May inuman dyan. Ha? Ngayon, halimbawa, Christian ka, kagawad ka. Yung 5, hindi Christian, ikaw lang nag-isang Christian doon. Sabihin sa'yo, pre, tagay ka. Ano sabihin mo? Pre. Hindi na ako pinag-pre. So, pipilitin ka. Tutungsuin ka. Ano? Bakit? Pre, huwag ka naman ganyan, pre. Yan mo, kami lima. So, kami, ikaw lang nag-iisang ayaw, kaya makisama ka naman, pre. So, anong gawin mo? Makikisama ka, hindi ka makisama. Bakit? Natamay ka sa agos ng mundo. Tama ba? Ikaw mayroong bigayan. May bigayan, pre. Nagbigay si Kapitan. Sa ganyan, pre, palagay ko, saan yan, pre, flood control. Ayan, ito, pre, sobre, pre, 100,000 yan, pre. Anong sabihin mo? Pre, hindi mo naman ang ganyan. Tanggapin mo, pre, pag hindi ka tatanggap, isusumbong kita kay Kapitan at kay Mayora. O kay Mayor na parang ngayon, hindi pala Mayora. Susumbong kita. Ano nga, pre? Ayaw ka ba? 100,000? Kailangan mo pera. Saan mo yan, susunod ka. Kaya mga kapatid, yan ang sistema ng mundo ito. Kaya nga, ang ating panalangin na ang mga kabataan sa ating bayan ay maging Christian o born again. Bakit? Kasi pag ang mga kabataan sa ating bayan ay mag-born again, darating ang panahon sa henerasyon nila, sila na ang maging pangulo, sila na ang maging congressman, sila na ang maging senador, gobernador, mayor, mukal, tagawad, konsihal, mga Christian na. At kapag dumating yung panahon na yun na yung time ng bansang ito ay pinagpapala ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach or a disgrace to any people. Ayan. Kaya, sa mga barkada, meron din ano dyan, may corruption din yan, o meron din ano dyan. Sa mga barkada, halimbawa, meron kang kabarkada ng hindi Christian, nag-birthday, bumili namin, nando ka, may inumin. So lahat sila uminom, ikaw hindi. Di ba? Niyaya ka, inalo ka.
Dahil sa ikaw ay mabuhay ng Kristiyano, mahinang Kristiyano, pag abot sa iyo, ayaw ka yan. Bukan mo ganyan. Birthday ko ngayon, pagbigyan mo naman ako. So, ano ko ganyan? Sige naman. Okay. So, tumanggap ng konti, isunod-sunod na. Pag-uwi, may pasura-isura na sa tahan, nakita ni Disloni, hoy! Si Stefan ito ah! Nakapote pa, nakanintay pa, tapos lumagan na ganyan. Kaya, totoo ba na ikaw ay natatangay pa sa barkada minom? Totoo ba? Sa itaas sa kamay ng umamin. Akala ninyo, hindi namin alam na kayo ay umiinom. Itaas ang kamay ng umamin. Ang umamin na kayo. Ganito lang gawin nyo. Taasin ninyong kamay. Sabihin, Pastor, uminom ako pa rin, hindi na ulit. Hindi na ulit. Sabi, okay. Itaas ang kamay ng mga umiinom pa din. Ayan, gusto nyo ituro ko isa-isa? Kasi ganito. Kapag kayo nakikita kayo pa rin, tapos ang barkada nyo hindi Christian, anong pagkakaiba sa mga Christian hindi? Wala na. Pero pag nanindigan ka na ayaw mo, nakita yung pagkakaiba mo. Kasi may paninindigan ka. Kaya, ang mga anak ng Diyos hindi dapat matangay sa gawaing makamundo. Bakit? Kasi ganito. Ang pag-inom ng nakakasing, legal na yan, natural na yan, bakit ginagawa ng marami? Ang paninigarilyo, legal na yan, bakit ginagawa ng marami? Ang pagsusugal, legal na yan, bakit ginagawa ng marami? So lahat na yan ay ginagawa ng marami. Ang tanong, sasama ka pa sa agos ng mundo? Na ikaw ay tinawag ni Kristo, ibinukod ka para gamitin niya na maglingkod sa Kanya. Dito, kapag hindi ka umalis dyan sa sistema ng mundong iyan na nakikisama ka, hindi ka makakausad, hindi ka makakaranas ng abundant life. Bakit? Tingnan niyo. Si Abraham, sumunod siya sa Panginoon. Tuloy-tuloy. Kaya pinagpala si Abraham. Kaya sabi ng Biblia, si Abraham noong matanda na, Abraham was very rich. Napakayaman niya. Bakit? Pinagpala sa ng gusto ni Lord. Bakit? Napakamasunurin niya. Umalis siya doon sa dati niyang buhay. Yung dating buhay ng pag-inom-inom, yung dating buhay ng paninigarilyo, yung dating buhay ng pagsusugal, yung dating buhay ng pagchichismis, umalis ka dyan. Dumiritso ka. Sumunod ka kay Lord. Bakit? May nakahanda sa iyo na buhay na masagana, buhay na kasyasya. Kapag hindi ka umalis dyan, hindi mo maranasan ang buhay na pinapangako ng Panginoon. Kapag sumusunod ka sa agos ng mundong ito. Naalala ko yung kanta na naglalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Tapos ang chorus noon ganito, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta.
Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Yan. Minsan na, pakanta natin yung kanta niya. Sino ba pwede kumanta niya dito? Sasabihin nung naman ninyo, ikaw na pastor, ikaw naman may alam yan eh. So napagtagumpayan niya ito sa pagitan ng pananampalataya. So everyone born of God is a victor over the world, sin, and the devil. Ano ito ba? Ang lahat daw na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, ang lahat na ipinanganak sa pamilya ng Diyos, ay nagtatagumpay. Saan? Laban sa sistema ng mundong ito, laban sa kasalanan, at laban sa gawa ng kaaway ito sa demonyo. Tatlo ito ha. World, sin, the devil. Pero ito mga kapatid, dagdagan ko ng isa. Ang matinding kalaban natin, hindi lang yung system of this world, hindi lang yung sin, hindi lang yung devil, ang matinding kalaban natin, yung self, yung sarili mo. Bakit? Pag sinabi, ayaw ko magsimba. Hindi ko tayo magsimba. Hindi ka. Pag sinabi mo, ayaw ko mati ng self group. Pag sinabi mo, ay, immigrant, magluda lang ako ng tipid. Ayaw. Diba? So, sino ang kalaban? Ha? Yung sarili mo. Yun, ang kalaban mo. Bakit? Kung ano ang gusto mo, sinusunod mo. Kaya kung ang sarili mo ang sinusunod mo, hindi si Jesus Christ ang Lord mo. Sino ang Lord mo? Ikaw. Ngayon, pag nagka-problema ka, pag ikaw ay nagkasakit, pag dumaranas ka ng pagsubok, trial sa buhay, sino ang tatawagin mo? Self-tulungan mo ako. Hindi ba? Sino ang tawagin mo? Lord! Anong sabihin ni Lord sa iyo? Sa Luke 6:46, bakit mo ako tinatawag ng Panginoon? Panginoon, hindi ka naman sumusunod sa akin. So, wala ngayon. Huwag mo na akong tawagin Panginoon kung hindi ka naman sumusunod. Bakit? Pag hindi ka sumunod, ang Lord mo, yung sarili mo, hindi ako. Ayan. At mas matindi ang sarili kapag yan ang namumuhay sa buhay natin. So the victory is how? At sino ba ang nagtagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So this victory is achieved through faith in Jesus. Faith is a confident trust in the risen Son of God who conquered death. So ikaw, may pananampalataya, may pagtitiwala sa buhay na Diyos na siyang nagtatagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. So our role in overcoming, ito yung role natin. Paano natin ma-overcome yung world, yung devil, yung sin. We are not striving to achieve victory. Ngayon, tinanin nyo. Ang lahat ng mga taong may problema na pinipilit nilang lutasin ang problema nila sa sarili nila, ito yung mga taong ang kanilang bagsak ay sa mental hospital. Ito yung mga taong tumatalon sa tulay. Ito yung mga taong umiinom ng silver cleaner. Itong mga taong nagbigti, nagpapakamatay. Bakit? They are striving to achieve. Pero, sino ba ang nakikipagbakay na behalf? So, sa pagbaka sa mundong ito, anong sabi ng Biblia? Ilarap niyo sa Panginoon ang inyong mga dalahin, mga pasanin, mga problema. Bakit? Siya ang tutulong sa iyo. Bakit? Kasi siya lang ang
tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang sabi ng Biblia, yung battle is the Lord and the victory is ours. So ang battle sa buhay natin, ang labanan sa ating buhay, hindi tayo ang humaharap, si Lord. Para bang ganito. Halika, tayo ka. Pag may battle kayo sa buhay, sabihin mo, Lord, bahala ka na sa battle ko. Ay naman, bahala. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga kaya ang battle sa buhay nito, Panginoon. Ikaw ang may kapangyarihan sapagat nangako ka. Ang pangako mo, Lord, ano? Ano ang pangako mo, Lord? Sa Exodus 14:14, I will fight for you. Sabi mo, Lord, ikaw ang makipaglaban sa akin. Kaya, Lord, ikaw nang bahala sa problema ko. Yung utang mo, Lord, bahala ka na, Lord. Yung problema ko, Panginoon, bahala ka na, Lord. Ikaw nang bahala. Bakit? Ikaw nang mananako. Sa Lord naman kita eh. So, yan. So, ibigay mo ka, Lord, siya ang harap. Okay. Siyempre, siya ang makikipagbaka. Ngayon, pag natapos na yung paghibaka mo, yung problema mo, ano ang susunod? Pagpapala, Lord, dito ka muna sa likod ko. Ako na tatanggap ng blessing. Bakit? Kasi pagpapala, ikaw na yun. Tama ba? Oh. Ang gusto kasi natin laging pagpapala. Pero mas maganda din yung may pagsubok. Bakit? Kasi pag may pagsubok, may test, may promotion, at may blessing. Ano po ba? So experiencing the victory already accomplished by Christ. Siya ang gumagawa nito in our behalf. Faith in Christ enables us to live above the world's circumstances. Above the world. Okay. Para ganito. Parang yung agila, siya ay above the storm. Tingnan mo yung agila. Ako nakikita ng agila eh. Ano po? Yung agila, siya ay lumilipad above the storm. Halimbawa, ito yung storm. Di ba? Pag nakita nyo sa weather forecast ng Pag-asa, merong umikot ganyan. So, ang agila, siya ay above the storm. Hindi siya under the storm. So, ngayon, paglipad niya, kapag pagod na siya, nakita ko mismo ang agila na ganyan siya. Oh. Ganyan siya. Alam niyo, kapag ka nakaganyan ng agila, nakaganyan siya, ibig sabihin nun, namamahinga siya. Ngayon, may kaunti, makain naman siya ng strength, saka naman siya gaganyan. Pag napagod, ganyan siya. Pero siya ay above the storm. Dapat, ang mga Christian ay above the system of this world. Amin ba ba? Hindi tayo under the system of this world, kundi tayo ay above the system of this world. At sa pagdating sa pagsubok, puno sa buhay, dapat yung problema, nasa ilalim yung problema, hindi yung problema ay nasa above mo. Pag ang problema ay nasa above mo, anong mangyayari sa iyo? Malulunod ka. Kaya dapat tayo ay above this system of this world. Above tayo the storm of life. Bakit? Meron tayong Diyos na nangako. Anong promise? I will be with you till the very end of the age. I will fight for you. The battle is the Lord and the victory is ours. Yan. Pag may nag-alok sa inyo, pag mayroong mga kabataan o mga taong namumuhay sa kasalanan, huwag na kayong makisama. Ito mga kabataan, nandito. Huwag kayong makipagbarkada sa may bisyo. Kung kayo ay makipagbarkada sa mga may bisyo, darating ang panahon, magkakabisyo kayo. Huwag kayong makipagbarkada sa mga bulakpol sa pag-aaral. Bakit? Darating ang panahon, hindi kayo matatapos sa inyong pag-aaral. Huwag kayong sumama sa mga may gawang masama. Bakit? Darating ang panahon, makakasama kayo kapag sila ay nahuli sa kasamaan. Kaya, sino ang inyong samahan? Mga kabataan, ang samahan ninyo, yung mga taong nagmamahal sa Panginoon, yung mga taong malapit sa Panginoon, yung mga taong may commitment kay Lord, yung mga taong naglilingkod sa Panginoon.
yun ang inyong samahan. Huwag kayong sasama sa maling barkada. Bakit? Yun ang sisira sa buhay ninyo. So, conclusion. The confident Christian life reiterate that the true Christian life characterized by ano ang katangian ng buhay ng isang tunay na Kristiyano? Characterized by faith, love, and obedience. Tayo ay may pananalig sa Panginoon at ang isang taong may pananalig sa Panginoon ay may pag-asa sa buhay nito na ang kanyang inasahan. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Bakit? Hindi siya nakatingin sa pangkasalukuyang sitwasyon ng buhay niya, kundi nakatingin siya sa panghinaharap na balang araw, pagpapalain siya ng Panginoon, balang araw, titira siya sa mansyon, balang araw, mabuhay siya ng buhay na walang hanggan, balang araw, magmamana siya ng mga kayamanang hindi niya pinundar, kundi kaloob ng Panginoon. Dahil siya ay may faith kay Lord, may pagmamahal kay Lord, at sumusunod kay Lord. Amen po ba? Dahil kung lahat ay pagbasa, basa 1, 2, 3, basa. One, two, three, basa. Okay. Ma-overcome natin ang lahat ng mga challenges sa buhay na ito. Ngayon na. Iangat nyo na yung lubot. Tayong lahat ay magsitayo na. Awitin natin yung awit kanina na I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Itaas ang kamay at magsasabi, Pastor, I have decided to follow Jesus 100%. No turning back. No turning back. Alam niyo mga kapatid, ang mga taong hindi sumusunod kay Lord ay hindi mag-aalay kay Lord. Ang mga taong walang commitment kay Lord ay hindi kay Lord. Yes, Lord.
sinabi sa kanya na, Lord, I have decided to follow you. Mula sa araw na ito, Panginoon, I will follow you, Lord. Hallelujah. Lord, as I follow you, lead me, empower me by the power of your Spirit, na ako'y makasunod sa inyo, Panginoon, hanggang sa wakas ng buhay ko ito. Because Lord, you're enough for me. Everything I need, Lord, is you. Everything I need is you. So Lord, I have decided today to follow you. No turning back. No turning back. Hallelujah. I have decided to follow you, Lord, because I love you, Lord. I have decided to follow you, Lord, because of your unfailing love for me. Thank you, Lord. And from now on, help me to follow you for the rest of my life. Hallelujah, Lord. I pray and I declare in your name, Lord Jesus Christ, ang lahat na nanalangin na sumunod kay Kristo Jesus ay magsabing Amen and Amen. Amen. Pagkinin po ang Panginoon. So, magkakaroon po tayo ng special offering po. At naka-flash po sa screen natin. Ang Swaldo Carlaville daw po ay para sa kanilang special project. Swaldo ay may special offering every month para sa bawat para sa special project ng bawat church. So, magkakaroon din tayo ng special offering. Kasi pa bawat church po. Tama po ba? Pero ito po, bukas po muli ang ating offertory basket para po sa mga nais pong magkaloon. Para po sa special project ng Carlaville. Kung po kayo mag-alala, magkakaroon din po tayo ng special project sa mga susunod na buwan. Tapos, bawat churches din po, pero din po special offering para naman po sa suwag po pamahay.
bawat isang nandito ngayon. At Ama, ang aking dalangin ng bawat isang nandito ngayon, natagpuin po ninyo sa lahat nilang pangailangan, kayo pong mag-provide. Because Lord, you are our shepherd. Kayo po ang aming pastor, O Panginoon. Kaya, bilang inyong mga tupa, kayo po, Panginoon, ang nagdadala sa amin sa may nagnapasturan. Kaya, aming Panginoon, ang aking dalangin, na kayo po kumatagpo sa bawat pangailangan ng bawat isang nandito ngayon. Financial man ito, emotional man ito, relational man ito, kayo po mag-ayos, kayo po mamagitan ng Diyos. Ama, ang dalangin ko, na maranasan ko ng bawat isa na narito ngayon, at ang aming pamilya, at maging ang church dito, ang buhay ninyo inihanda sa amin, ang buhay na ganap, ang buhay na nasiyasiya, ang buhay na masagana. Tama ang dalangin sa bawat isang narito ngayon, na tulungan niyo po kami na sumunod sa inyong mga salita. Tulungan niyo kami, build up niyo po ang aming faith, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. Alam ko Diyos, nasa langit, ang aming dalangin, dalawa, mahalin namin kayo, Panginoon, higit sa anumang bagay sa mundong ito, higit sa kanino mang tao sa ibabaw ng mundong ito, higit sa salapi, mahalin ka naman namin ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at pag-iisip. Sapagkat, Panginoon, karapat-dapat po kayong mahalin, O aming Diyos. Kaya, Ama, sa langit po namin, na ang pag-ibig niyo nawa ay buhos niya sa aming mga puso, sa Panginoon ng mga Espiritu, na Panginoon, Hallelujah, na Ikaw, Panginoon, ang tunay na nag-iisa sa puso at buhay po namin, O aming Diyos. Salamat po, aming Ama. At sa umagang ito, hayaan po ninyo, O Diyos, ako po ay mag-declare, Hallelujah, ang deklarasyon ito ay nagmumula sa inyong mga salita. At ang inyong mga salita, Panginoon, kapag amin pong dinideklara, ito po ay gagawa sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang inyong mga salita ay hindi nagniligtis, ito ay makatotohanan. At ang lahat ng mga narito, O aming Diyos, Hallelujah, ay makaranas ng buhay na masagana, buhay na kasiyasiya, at buhay na ganap. I declare in accordance to your word, Lord God, Father, in the name of Jesus Christ, Hallelujah, be it unto us according to your word, O Lord God. Ang inyong plano sa amin, Panginoon, ay mag-prosper kami, magkaroon kami ng mabuting kinabukasan at pag-asa, O Panginoon. Dinideklara ko ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. And Father, according to your word, be it unto us in the name of Jesus Christ. Ang sabi sa inyong salita, ng lahat ng mga may sakit ay inyong pagagalingin. Ang sabi sa aklat ng Jeremiah, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Yes, Lord, sa lahat ng mga nandito may sakit o karamdaman, sakit, Panginoon, sa diabetes, sakit sa high blood pressure, O aming Diyos, sakit sa mga bara-bara sa ugat, O Panginoon, lahat ng karamdaman ng sakit, mula ulo hanggang talampakan, according to your word, O Lord God, Hallelujah, be it unto us in the name of Jesus Christ, for by your stripe, O Lord, we are healed in the name of Jesus Christ. Father, ang sabi ninyo sa inyong salita, sinabi ninyo, Panginoong Jesus, sa inyong mga alagad, na antayin namin ang pagbabahan ng iyong Espiritu na katulad ng pangako ninyo sa inyong mga disciples. O Lord, Hallelujah, na kapag tinanggap namin ang Holy Spirit at maging saksi niyo kami, O Panginoon. And Father, in the name of Jesus Christ, in accordance to your word, O Lord God, empower us by the power of your Spirit, na tunay na maging witnesses niyo kami from the Philippines even to the ends of the earth. In the name of Jesus Christ, be it unto us according to your word, O Lord God. Ang sabi na yung salita, not by might, not by power, but by my Spirit, says Lord. Yes, Lord. According to your word, O Lord God, be it unto us. Move us today by the power
pinagpapala ko ang inyong mga anak na narito ngayon. The Lord will bless you. The Lord will protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Ang lahat ng mga anak ninyo sa tumanggap ng pagpapala ay magsabi, Amen! Salamat po natin. Hallelujah! Tayo po ay may announcement ba? O meron po announcement si Ate Joy. Opo. Si Ate Joy po ay nakakifake kasi po Joy siya. Hi, for announcement po, so ang anniversary t-shirt po ay nandito na po sa Loma yung mga t-shirt po from first batch and second batch po. Sa lahat ng order, inaanihan po kayo na isettle na po ang inyong mga balance kasi hindi pa rin makuha yung mga t-shirt kung hindi po tayo full paid as a church. So, yung mga may balance po, pwede po ninyo isend kay Ate Roxanne lahat ng mga kulang nyo para po maikuha na po at nabayan na po yung mga t-shirt. And next po, mayroon po palang prayer meeting. Segue ko lang. Inahiya po ang lahat na dumalo po every Wednesday po sa prayer meeting po. Workers, youth, tatay, nanay, staff, inahiya po kayo na umatay po every Wednesday, 7:30 p.m. po. Dito po sa church na makisama po kayo sa ating prayer meeting po. And then staff training po, 11:30, meron po tayo sa Graceville Church. So, lahat po ng mga staff ay iniyaan po na umaten po sa ating training. Youth training po every Friday. So, sa lahat po ng kabataan, inahiyahan po kayo na dumalo po every Friday po dito po sa church po ng Pabahay every 6 p.m. po. Dito na rin po mag-dinner. So, welcome po kayo. Your presence is very much appreciated po. So, next po. Morning prayer po. Online po siya. So, every Saturday, 5 p.m. at 5 a.m. Pero po, every last Saturday po of the month is meron po tayo face-to-face. So, ang link po ay pwede niyo po hingin kay Pastor po. Kay Pastor po. Kay Pastor po. So, every Thursday po, Revival Night. Dito po sa Solgo, Pabahay. Every 7 p.m. po. So, attend po kayo. Kasi, katulad din naman po ng Sunday service yung Revival Night. So, ang presence niyo po ay individual dito. Kasi, hindi lang naman po ito simple service lang. Kundi po parang Sunday service din po. So, lahat na gagamitin po ay for Revival Night, October 2. Ang opening prayer po natin si Sister Hera Armido. At ang ating overtory ay si Brother Selmer. So, Sunday service po ang ating gagamitin po ay sa opening prayer ay si Sister Annalisa Palmero